Samantala, kausapin natin si ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Ito ay may kinalaman doon sa impeachment na isinampa na sa Kongreso at ang balita natin ay marami pang nagpaplanong magsampa nito. Samantalang ang sabi mismo ng Pangulo ay itigil na ito, wag na itong gawin sapagkat maghahati-hati lang ito lalo sa bansa at marami pang problema ang dapat harapin ng gobyerno. Congressman Franz, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Manong Deo, kay Sister El at sa inyong mga taga-subaybay. Congressman Franz, si Henry Uri po are. Congresswoman, ma'am, good morning. Henry. Opo, absent sila kay ma'am, naglalaba. Opo. Good morning, Henry. Yeah. Opo, Congressman, ito hong mismong galing sa Pangulo na kanyang pakiusap na huwag nang ituloy ang impeachment, huwag nang sampahan ng impeachment ng pangalawang Pangulo sapagkat yun na nga, maraming problema raw ho ang gobyerno. Ano ang inyong tugon dito? Itutuloy pa ba ninyo ito at manganganak pa ba itong impeachment na ito na isinampa na sa Kongreso? Oo, Henry, kami ay resolved na ituloy itong impeachment. In fact, nagsisimula na kaming mag-gather ng mga support, pirma ng aming mga colleagues para umusad na yung impeachment. Yun namang sinabi ni Pangulo Marcos, syempre nadismaya ako dahil kasi separation of power, so dapat hindi siya although may sarili siyang damdamin or feeling kung kaugnay ng impeachment, nakikreate kasi ito ng confusion among members of the House of Representatives. So sana hindi na siya nagsalita ng ganyan kasi this is a mandate ng House of Representatives ng Kongreso, kaya tingin natin ay uncalled for yung ganong mga sinasabi para sa amin. Ang House Speaker, ano ho ang sabi kung kayo'y nagkausap na doon sa panawagan ng Pangulo? Well, wala po kaming chance na magkausap ni Speaker. Basta kami po sa Makabayan, nag-file kami nag-endorse kami nitong impeachment complaint based po doon sa sinubmit sa amin nung 75 na member ng iba't ibang mga organization. Congresswoman Castro, ma'am, kumusta na po? Ano po ang update nitong nilaunch ninyo na impeachment signature campaign laban po dito kay Vice President Sara Duterte? Well, kami ay nag-send ng copy sa aming mga colleagues para maintindihan nila at makita nila. Kasi anyway, lahat naman nakafocus doon sa mga hearing ng Committee on Good Government. So, halos lahat naman ng ating mga colleagues ay alam na, Alam na kasi isa lang naman yung grounds namin dito, yung betrayal of public trust. Yung mga documents, videos, mga hearings, yun ay mga patunay, na ng mga claim namin dito sa aming mga grounds. Kaya, nagbigay kami ng copy sa ating mga colleagues. So, tingnan natin by Monday kasi mag-iikot na kami ng signature form kung pipirma na sila. Congresswoman, kayo ba ay nasa Malacanang din nung isang gabi ho na nagpatawag ang ating Pangulo ng ang ikay fellowship with the Congressman? Ay, no po, Henry, hindi kami pumupunta. Sa mga fellowship sa Malacanang. Iniisa sa inyo wala hong pumunta? Wala po. Okay, pero kayo ba'y sumasang-ayon doon sa sinasabi niya na ang impeachment ay hindi na dapat pagtuunan ng pansin sapagkat mas maraming problema ang bayan na dapat pong asikasuhin? Hindi po, kasi kami naman, separate naman yung ginagawa natin dito sa House of Representatives. Yung mga problema ng bayan, kami naman i-resolve din namin dito through legislative mga measures and activity. So, gano'n na lang siguro, gawin namin yung aming mandato, ang executive gawin din yung kanilang mandato. Ito katulad ng inflation at iba't iba pang mga problema economics. Meron kaming committee para mapag-usapan po yan at ongoing po yan, December 10 to 11, yung pagtutuloy niyan.
Congresswoman ma'am, so hindi po kayo nag-agree na nabanggit po ng Pangulo na ito ay waste of time, pagsasayang lang daw po ito ng oras. At sa kabila nga po ng pakiusap niya na wag na lang ituloy dahil nga nabanggit na din kanina ni partner Henry na ito ay may mas maraming mga bagay tayong dapat pagtuunan dito sa ating bansa dahil marami tayong mga problema at hindi naman magbebenepisyo ang bawat Pilipino rito. Magbebenepisyo po, no, with due respect sa ating Pangulo, magbebenepisyo po ang mga mamamayan dito kasi ito ay may kaugnayan sa misuse of funds na 612.5 million, no. Yung accountability, mahalaga yan, no, sa ating taong bayan na ang isang official talaga ay sa public trust, dapat ay pinangangalagaan nila ito. At makikita ng taong bayan kung ang mga official, ang mga employee ay maayos, no, yung paggampan ng kanilang mga tungkulin, maayos yung paggasta ng mga pondo na ibinibigay ng mga taxpayers, ay malaki po yung benepisyo nito, no, sa bawat individual na mamamayan. So yun po yung inaano natin na ina-assert namin na mas malaki yung magagawa ng ating ng impeachment dahil i-account mo, you put into account itong mga pantaas na opisyal ng gobyerno na nagmi-misspend or nagwawaldas ng pondo ng ating mga mamamayan. Congresswoman, if you have a follow-up, go ahead, Sister. Siguro lang po, last on my end, ang grounds po ng complaint ninyo ay betrayal of public trust. Congresswoman ma'am, mayroon po bang plano ang Makabayan Black at iba pa pong mga nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na magsampa rin po ng kaso sa korte? Wala po akong alam, ano. Ang alam lang po namin yung sa NBI. So, on our part, wala pa po kaming alam na magsasampa ng criminal case against Vice President. Congresswoman, kailan kayo din mag-i-initiate na maimbestigahan ang iba pang mga ahensya ng gobyerno from the Office of the Vice President down to other government agencies na mayroon pong kanya-kanya at malalaki rin at bilyones din pong mga confidential fund? Ay, Henry, hindi ko lang alam yung month, no? Siguro August 2023, meron kaming House resolution ang Makabayan, no? Si Congressman Raul Manuel, si Congresswoman Arlene Bros at saka ako, nag-file kami ng House resolution para imbestigahan lahat ng may mga confidential funds, including the Office of the President. Meron po kaming final na yon. At kasunod po nun, nag-file din kami ng bill para ma-abolish itong mga confidential funds. Opo, pero since it was August pa ho, kailan po kaya ito masisimulan at magkakaroon ng... Opo, oo. Hindi nga po ito nasama, no, doon sa good government na House resolution. So hopefully po, no, i-manifest namin kasi gumagawa na kami ngayon ng mga panukalang batas kaugnay ng confidential funds at saka yung tungkol doon sa function ng ng special disbursing officer, no, yun po. So isasama po namin yan sa discussion, pero kung nag-initiate po, last year pa kami nag-initiate nung kinwestiyon natin yung confidential funds na 125 ni Vice President. Pero mainam po na ito ay inyo pong siguro ay matutukan sapagkat to erase the doubt na may pinipili at meron lamang kayong ahensya na pinupuro dito sa investigasyon na ito. Ito ho ba sa tingin ninyo next year ay magiging magmamaterialize ito na lahat ng mga ahensya na inyo pong gustong paimbestigahan ay maimbestigahan na? Yes po, Henry. Kaya lang nga po, di po, syempre, dito sa leadership, tinitingnan nila kung ano yung pinaprioritize nila na resolution. Kaya nagkataon ng pinprioritize na resolution tsaka yung mga privilege speech ay yung dinidinig ngayon dun sa Committee on Good Government and Accountability. Pero siguro kung bilyones yung confidential fund din ng iba, dapat ma-prioritize din po ito, Congressman Castro, ano ho? Yes, oo. Tama ka nga, Henry, no? Sana ma-prioritize din ito.
Aha. ng ating Kongreso. Okay. Last from my end also, paano, mayroon pa bang kahit may panawagan ng ating Pangulo, mayroon pa ba isa sa inyo na miyembro ng Akbayan, ng Makabayan na mag-i-sponsor pa ng mga papasok na impeachment complaint? Ang balita po namin, Henry, no, parang mayroon pang papasok na impeachment complaint. Di lang namin alam kung kanino, saan manggagaling ng mga organisasyon o mga mamamayan Opo. na i-endorse po din po ng aming mga kasamahan. So, sa bahagi lang po ng Makabayan, so ito po, no, nag-undergo na po kami ng signature campaign. So in other words po, kung papa-sponsoran sa inyo, willing pa rin kayo at handa kayo mag-sponsor nito? Yes po, no, kung makikita natin yung mga grounds doon sa impeachment complaint. So madadagdagan pa po Congresswoman Franz Castro, ma'am. Yes, opo, madadagdagan pa. Alright. Ma'am, salamat na marami sa inyo for Thank you po, picking up Kong, our call. good morning po. Salamat din po. Good morning.